Paano ba magtattoo na malinis na lining gaya nito? By the way, my name is Rani Delgado and I'm the founder of Rad Tattoo. I've been tattooing for 13 years now. Mostly I work on black and gray realism and some color designs. Okay, so bakit yung iba malinis maglinya pero yung iba hindi? Especially if nag-request si client ng detalyadong design pero puro linya lang. Ang problema kasi kahit konting mali lang natin, mahahalata talaga kung naging shaky, tumabingi, o kung nag-blowout. First, may tatlong fundamentals akong sinusundan. And by the way, this is only from my personal experience. Number 1, voltahe ng machine. Ginagamit ko is up to 5 to 5.2 voltage. Tamang speed lang ito para hindi ma-overwork yung balat. Number 2 is yung stroke ng machine needle. Gamit ko naman is from 3 to 3.5 mm only. Saktong babaw lang ito para maiwasan natin yung pag-blowout ng ink. Number 3, pag-bend ng needle. Regardless kung anong needle brand ang gamit ko, binibend ko talaga palagi ito sa dulo. I-push mo lang yung needle bar sa likod niya, saka mo i-bend pababa ang needle. Saktuhan lang, huwag sumobra para hindi natin madamage yung needle. Once may na-feel ka ng konting friction, okay na yan. Ang goal lang dito is mapasharp talaga natin yung needle or yung lines natin. And also this way, mas mabilis natin ma-feel yung vibration or yung depth ng needle sa balat. Okay, so tingnan natin dito sa actual. Nga pala, pag nag-stencil tayo, always make sure na manipis lang para mabilis natin makita yung bloodline or yung gray lines. Yung gray line na yan yung pinaka-guide natin kahit mabura pa yung stencil. Keep in mind na floating style lang tayo palagi para hindi mag-blowout at huwag idiin agad masyado. Para if ever mahabol natin in case na nagkamali tayo. Then after natin mag-gray line sa lahat ng stencil, magse-second pass na tayo for darker line. Dapat mas stretch rin natin yung balat para mas mabilis pumasok yung ink. This time, control your breathing para maiwasan natin magka-shake yung lines. Also, medyo madina tayo dito ha. As you can see, mas easier na itong na-absorb ng balat dahil nag-open pores na siya kanina dahil sa gray lines. And ang kagandahan nito, mas lesser na tayo magkakamali. Like tumabingi, kumapal, or even nagka-blowout. And always make sure na dark na talaga lahat ng lines. If somehow may nakita tayong hindi pa gaano ka-dark, balikan lang natin ang mga 2 to 3 pass. Pahapyaw lang para hindi mag-overwork and until ma-achieve natin yung crispier line. Para once naghila yung tattoo ni client, solid pa rin yung lines natin. But of course, iwasan nating ma-overwork. So ayun, this is the result. Ganun lang kasimple. Again, this is only from my personal experience. But sana makatulong, lalo na sa mga uprising artists o nagsisimula pa lang. Suggestions lang. Try nyo i-apply muna sa fake skin. Pag confident ka na, gradually i-apply mo na ito sa client mo, step by step. And see the difference. Basta again, wag lang tayong tamarin. Practice lang ng practice hanggang makuha mo na talaga. Again, this is Rani from Rad Tattoo. If you have more questions, comment down below.